paano sila nakarating sa graduation nang hindi pa solid ang foundation nila. Diba? Kasi dahil kung marami talagang nakakapasa na hindi marunong sa basics, no? Hindi lang estudyante ang may problema dyan. System failure na yan. Hello mga stories, welcome back sa isa na naman random reaction dito sa ating channel Mark Stories. Ako si Martin, no? At audio muna tayo sa mga hindi sa hindi nakakaalam, no? Audio muna tayo dahil nagkaroon kasi ng problem yung aking laptop, no? Yung aking, no? Kaya wala, nasira na short yan. Kaya sa mga sa mga bukal na puso diyan, no? Stories, no? At yung mga yung may mga if ever meron kayong extra sa kung may extra kayo, no, pwede niyo ako i-donate, no, pwede niyo ako i-GCash or Maya, nasa pin comment, no. Pwede if ever i-remark niyo lang yung sa yung shoutouts niyo, no, sa kung gusto niyo mag-shoutouts, ilagay niyo lang si remarks, okay? So, maraming salamat sa inyo mga stories, okay? Ngayon mga stories for today's video, no, pag-usapan natin naging pahayag ni Meme Vice Ganda sa It's Showtime, no, tungkol sa tila pagbaba ng kalidad ng mga graduates sa bansa. At sa totoo lang, no, diretsahan tayo dito, no, sensitive itong topic ito, pero kailangan natin pag-usapan. Hindi para mang-insulto o mang-asar, no, o hindi magmaliit o B-word, no, gagamitin ko. Hindi ako ganyan, na okay? Hindi ko gagamitin itong video na to para pang-discriminate, okay? Hindi yun. Kundi para tumingin sa mga mas malalim na problema pagdating sa edukasyon. Okay? So, simulan na natin mga stories. No? Una nang basahin natin itong post ito. Galing ito sa Circle of Stars, no? Ito yung sinabi niya dito. Vice Ganda hindi napigilang i-ere sa It's Showtime ang kanyang sentimiento sa tila bumababang kalidad ng mga graduates sa bansa. Sabi niya dito, no? Aminin nyo, ang daming graduates ngayon na parang walang alam, di ba? Ang daming honor students pero parang aanga-anga kapag kinausap mo. Parang yung quality which yung graduates yung bumababa, no? Di ba? Agree ba kayo sa sinabi niya? Ngayon, ito yung talagang yung malinaw yung kanyang sentimiento, no? Yung wala siya paligoy-ligoy, matapang yung pagkakasabi, kaya natural lang na maraming matitisod at maraming ding naayon doon. Okay? So, ngayon, basahin natin yung mga comments dito, no? Sabi niya dito, agree na agree kahit matalino na anak, tapos di ka nag-aaral mula nursery hanggang sa mag-graduate ka. Di ka bibigyan ng order kasi priority ang loyalty mo sa school. Okay. Sabi niya dito, no, pag yung magulang yung estudyante, sip-sip sa teacher, automatic with honor. Well, which is true naman. Karamihan ganyan. Oo. Nagiging sip-sip, parang gano'n, para makapasa. May ganyan talaga. Ito, sabi niya dito, no, dati kasi focus talaga mga students sa pag-aaral, may language at reading talaga sa English. Talagang pinapasa sa school, sa klase. Minsan, dictation and story, kaya kailangan makinig, mabuti. Kundi wala kang isasagot. Tapos may oral recitation, may group or solo reporting. Pag sa math, magsasagot ka mismo sa blackboard. Halos lahat ng students takot pag terror ang teacher. Yun nga. Related ako dyan. Ako. Kaya pag reporting gamit ang library. Diba? Pag free time, doon ka talaga tatambay para magtapos ng kailangan tapusin. Okay. So, I think ang daming na-agree dito, no? Pero, okay. Agree na naman lahat sila, isa dito, no, kaka-cellphone, AI, kaya ang kinakausap parang lutang, sad but true. Okay, yun. So, okay, ito yung aking opinion ko dito, mga stories. Yes, may punto si Vice, no, pero kailangan ayusin natin ang pagkakaintindi yung sinasabi niya, no.
Dahil kung titignan natin sa ground reality na hindi talaga may kakaila na maraming graduates ngayon ang may diploma pero kapos sa basic skills, no? Hindi lang sa reading comprehension, kundi pati sa critical thinking, communication at problem solving. At hindi ito basta paninira sa kabataan. Hindi ko gagawin itong video para paninira dito. This is an observation ito na matagal nang naririnig sa mga employers, teachers, at even kahit even mga ordinaryong tao na nakakasalamuhan nila, na nakahalubilo nila araw-araw, di ba? Pero ito mahalagang linaw natin. Hindi agad ibig sabihin na bobo ang estudyante kapag mahina sila. O yung mahina sila. Hindi rin ibig sabihin na dahil honor student, peke na agad. Hindi ganun yun. Okay? Mali yung mindset ng ganun. At hindi rin fair na gawing katatawanan o yung discriminate ng mga isang tao kung may learning difficulty siya. Okay? Let's say kagaya ng dyslexia o iba pang condition. Meron akong video noon video noon last year. Itong itong video ko no. So galing ito sa akin ito yung Marquis Reddit Stories no. Dating formerly brand ko diyan is Marquis Stories. Yan yung originated ko doon. So yun. At nakalagay, may video ako ilalagay ko sa taas dyan, okay? So, yun, tinatalakay kasi dito yung about sa kung may daw siya kung may dyslexia daw siya. According do sa mga comment section na tinutukoy dyan, okay? So, kung gusto nyo panoorin nyo lang doon sa taas, no? At tinatalakay ko lang yun. Pero ito diyan kasi doon ang papasok yung mas malaking issue dito. Kasi sa totoo sa tanong hindi lang yung bakit walang alam ang ilang graduates no. Pero ang tamang tanong kasi dito is paano sila nakarating sa graduation nang hindi pa solid ang foundation nila. 'Di ba? Kasi dahil kung marami talagang nakakapasa na hindi marunong sa basics, no? Hindi lang estudyante ang may problema diyan. System failure na 'yan, 'di ba? So, may teaching quality, curriculum, grade inflation, social promotion, kulang sa intervention, kulang sa reading support, minsan kulang din sa discipline and accountability minsan may factor din ng mga magulang, bahay, kahirapan at kung anong-anong uri ng environment ng kinalalakihan ng bata, o 'di ba? O kinalalakhan ng bata. O. Kaya ako mga stories hindi ako babor sa hindi ako agree na yung sisi lang nakatuon lang sa estudyante. Okay? Sa totoo lang mga stories kapag ang isang bata umabot ng high school or even college nahirap pa rin sa pagbasa. Even kahit sabihin nating na umabot sa high school, college, kahit no read no write, 'di ba? Ng maayos, hindi yan biglang hindi yan biglang nangyari. At saka medyo kakapasok yung isip ko kung napanood niyo yung kay Jessica So. Yung kay MJS about sa related sa gusto ko i-insert ko Yung kay Jessica So, yung about sa sa Tarlac sa Tarlac siya Paxilica, yung sa Paxilica yung papalisin. Mayroon siya na binigay na parang notice and yung mga doon pinababasa kasi ni Ma'am Jessica itong yung nakatira diyan no read no write ata siya dun hindi ko alam correct me if I'm wrong kasi yung base sa observation ko yung pinanood ko siya na wrote talagang no read no write siya talagang hindi siya hindi niya alam yung mga kahulugan ganito ganyan. That's why na hindi lang estudyante pati yung mga tao yung mga individual na mga ilan-ilan. Yan, katulad niyan yung pinakita do sa Jessica So, no?
Pero hindi related dito sa pagsilika. Ito yung related ko sa yung binasa niya. Yung pinababasa ni Ma'am Jessica na ganito, ganyan, pinapaliwanag. Kaya kulang talaga, di ba? Kaya sa totoo lang, no, talagang, kaya sa totoo lang, kapag sa isang bata, even yung mga matanda, na umabot sa high school o college, ang hirap pa rin pagbasa. No rin talaga. Kaya hindi lang biglang nangyari yan. Hindi yan one day failure. Mahabang panahon yan para ng pagpapalusot, papasa at pagtatakip ng problema, di ba? Kaya ito yung medyo masakit ito sa katotohanan ng mga stories, no. Minsan mas mahalaga na lang yung certificate, honors at saka graduation photos kaysa sa tunay na kakayahan, di ba? Well, ang resulta, mga stories, so, kung may diploma, pero kapag nasa totoong buhay na let's say, for example, yung job interview, sa mga workplace, sa mga office, di ba? O kahit simpleng usapan, lumalabas ang kakulangan, di ba? At dyan nanggagaling yung frustration karamihan ng mga tao, okay? Ngayon, may mga nagtatanong, bakit parang harsh naman ang pagkaasabi ni Bebe Vice? Okay. Well, valid naman yun, okay? Valid naman yun. Oo, harsh. Harsh talaga siya. Prangka, diretso, at hindi sugar-coated. This is, at saka real talk, kumbaga. Diba? Pero minsan kasi, yung ganong klase ng, let's say, yung mga comments yan, kahit masakit pakinggan, nagiging starting point para magkaroon ng mas malawak ng diskusyon. Well, ang problem kasi dito, mga stories, kung hanggang react tayo sa wording pero hindi natin harapin yung tunay na issue, di wala din, di ba? Di ba, mga stories, di ba? At ang tunay na issue ito bakit may mga honor students na hindi makasabay sa simplest real-life conversation? Bakit may mga graduates na hirap mag-analyze o kaya gumagamit ng utak, di ba? At bakit may mga nakakapasa kahit hindi pa naabot ang minimum competency? Di ba? Kasi kung totoo yan, delikado yan hindi lang sa individual na estudyante, kundi sa kinabukasan ng buong bansa, no? Dahil ang edukasyon hindi dapat hindi dapat display lang yan, no? Hindi dapat decoration, hindi dapat numbers game, no? Dapat preparation yan sa totoong buhay, di ba? At isa pa, mga stories, isa pa. Gusto ko ring idugtong ito ng nauna nating contest yan, katulad yung sinabi ko sa Mark A. Stories Stages, yung topic na college na hindi marunong magbasa, paano ka nakapasa. Doon naging mahalaga yung balanse. Oo, nakaka-alarma yung kapag ikaw college student na hirap magbasa, pero nakasabay nun. Kailangan din ng empathy dun Dahil posible rin may learning disorder, no? Posible rin napabaya, at posible rin na pinagdaan ng hindi nakikita ng isang viral clip lang, di ba? So, hindi natin alam, wag tayong jump to conclusion yung base sa nakita nating clip, di ba? Kaya ang tamang approach dito hindi yung pangungutya hindi pangbabash at hindi pagyuyurak ng pagkatao. Well, ang tamang approach dyan yung maging tapat sa problema pero maging makatao sa pagtugon. Okay? Pwede kang maging prangka ng hindi malupit, pwede kang maging critical na hindi insensitive, at pwede kang sabihin may mali ang sistema nang hindi mo minamaliit ang mga naipit sa loob nito, no? At para sa akin, mga stories, no? Para sa akin, yan ang pinakamatinong take dito, no? Yun. So, sa huli, mga stories, agree ba ka ako, sa huli, mga stories, sa itong according sa post nito, based sa post nito, agree ba ako kay Meme Vice Ganda? Well, partly oo. Partly lang partly oo. Agree ako sa nakikitang pagbaba sa quality ng mga ilang graduates, no, lalo na sa pagdating sa mga basic at saka practical skills, no.
Pero hindi rin din ako agree na doon lang dapat magtapos ang usapan. Na parang kasalanan lang ng mga estudyante o dahil aanga-anga sila, no? Hindi ganun kasimple yan, Masters. Hindi ganun kasimple. Ang totoong dapat singilin dito ay yung sistemang nagpapalabas ng mga graduate na hindi pa ganap ang nahanda dito. Okay? So kung yung mga para lang may gusto ng magandang numbers kaysa tunay na learning, di ba? Yung mga proseso mas mahalaga ang pagpasa kaysa sa pagkatuto, di ba? At yung yung kultura na minsan pinapabangong tingnan ng papel tapos kahit mahina ang actual na abilidad. Kaya yes, oo, may point naman si May Vice dito. Pero ang mas importanteng tanong dito, ano ang gagawin natin tungkol dito? Kasi dahil kung paulit-ulit tayo magugulat sa mahihinang output niya pero hindi natin ayusin ang input, wala talagang mangyayari yan. Di ba? So, yun mga stories. No? Kayo, ano sa tingin nyo? No? Ano mas malaking problema sa mga estudyante ba o yung mga sistema ng edukasyon mismo? No? Ito pa. Sa tingin nyo ba dapat ba masigit higpitan ang pagpapasa paggawad ng honor, 'di ba? Yung kahit mas maraming may iwan. Well, comment down below at babasahin natin yan. Kung gusto niyo natin ng opinionated, logical, frank-based, steady report, commentary videos, double cut like, share, subscribe sa ating channel, at click na notification button sa baba. Mga stories kung may... So, ako, mga stories. Hanggang ngayon, wala pa nag-donate, no? Kung may bukal ko yung puso dyan, no? May Gcash o Maya sa pin comment ko sa baba, no? Para ma-upgrade ko yung PC ko. Ba, nasunog kasi yung aking, aking USB. Kaya, yun. At hindi ko magamit yung Kaya, kailangan ko na talaga ng mag-upgrade ng PC o videocam. At para sa channel ko to. Maraming salamat po. As always, mga stories. Thank you and have a great never-ending stories. Bye!